Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Ang sabi ng kaibigan mo. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang ho tayo, walang personalan. Ano ho mga kababayan ko, kasama ho ninyo si Don Robert Ramiro sa loob ng isang oras na pagtatanghal na maghatid sa inyo ng mga balita at paalaala sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ang headlines ho natin ngayong hapon mga kababayan ay wala hong magiging patas. Hindi ho magiging patas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ho ay ayon kay dating Defense Chief Norberto Gonzales na lahat ng institusyon niya ay kontrolado ng administrasyon at pinagtatakpan ang mastermind sa anomalya sa flood control. Hindi na ginagalang ang ating demokrasya. Malinaw aniyan na ang pagharang sa 2028 national election sa pagtakbo nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya ho, naririto ho, ginagawa itong impeachment trial. Hindi di umano titigil ang administrasyon para mawala si Vice President Sara Duterte sa eksena sa 2028 national election, kung kaya't pinilit na pinalitan ang liderato sa Senado na hawak dati ni Senador Alan Peter Cayetano at inagaw nitong ng grupo ni Senador Ping Lacson, at sa kasalukuyan ay ang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian na may mando di umano ng Malacanang at hindi anya prioridad ng administrasyon ng kapakanan ng sambayanang Pilipino kundi ang interest ng administrasyon na maglagay ng mga opisyal sa pamalaan na kanilang kaalyado. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Kaya ho ang pahayag ho nitong si Senate President Sherwin Gatchalian, matapos nga hong bigla-biglaan sila rin lang ang nag-amyenda nung rules ng impeachment, ay nagpahayag ho itong si SP Sherwin Gatchalian na nais kong tiyakin sa taong bayan na hindi ito nangangahulugang binabaliwala natin ang bigat ng paglilitis na ito. Sa katunayan aniya ay ipinakikita nito ang ating determinasyon na bigyan ng buong pansin kapwa ang paglilitis at ang buong tungkulin na nakaatang sa Senado. Yan ho ang pahayag ni SP Gatchalian. Bakit ho nasabi na hindi ho magiging patas ang paglilitis sa impeachment trial? Ito ho ang pahayag ng dalawang senador. Ano ho? Because when we have the rules,
it dictates fair play. So if now we're not going to follow the rules, anong pinag-uusapan natin patas? Anong pinag-uusapan natin due process? Anong pinag-uusapan natin na fairness? O ngayon, yung mga graduate ng Ateneo tsaka ng mga UP, ito ngayon yung legal maxim. Expressio unius et exclusio alterius. In other words, the express mention of one thing is the exclusion of another. Palagay ko, naintindihan nyo lahat ganyan. Itong akin, sa publiko yung sa akin. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort to too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito. They want to expedite the proceedings. They want the trial, not rules. First of all, we cannot violate the Constitution. We put the whole impeachment trial at risk here. What Senator Tito Soto, former Senate President, what his staff did not tell him is that there is such a thing as procedural due process, and that who presides goes into due process and fairness. The Latin term that he mentioned was for enumeration. That when there are enumerations at hindi kasali doon, in this case, there was a statement that in only one case it would be the Chief Justice because a member of the Constitutional Commission who became Chief Justice Davide was going to amend precisely the Constitution to state the Senate President shall preside. But upon explanation by the sponsor that it is understood that it is the Senate President, then it should be the Senate President. And dun sa sinabi ni Senate President Soto that ang gusto ng tao ay mag-umpisa na. Precisely, kanina pa dapat tayo nag-umpisa kung nag-preside ang Senate President. Okay mga kababayan, maliwanag na maliwanag ho. Yun hong sinasabi nitong si Senador Alan Cayetano ang pagbaluktot sa batas sapagkat anya ay wala tayong maaasahang fair trial. Eto ho. Napakinggan naman siguro ninyo mga kaibigan sapagkat yung una pa nga lang ho, meron na nga ho pahayag itong political strategist na si Madam Malutikia. Nasimula pa lang ho ng impeachment trial ay mali na. Nakakatawa na. Pinagtatawanan na ho ng mga estudyante ng Philippine Science High School na matatagpuan lamang dito sa Miriam Santiago Avenue ho, sa Quezon City ho, yung tinatawag nilang Pisay. Nakausap po natin yung isang estudyante ho. Ang sabi, ano hong masasabi ho ninyo sa ginagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Sabi niya, ano hong sabi ng estudyant, kalokohan. Isa raw hong malaking kalokohan ang ginagawa ng mga senador na nagbabaluktot ng batas. Kaya ho, hindi ho maasahan ho yung fair trial sapagkat sila mismo, yung mga mambabatas ang bumabaluktot ng batas, yung tinatawag na bend the law. Pwede. Kaya kayang baluktutin ang batas, masunod lang ang kanilang kagustuhan. Yun ho ang pagkakabanggit ho ito ho. Ano ho sabi nyo nitong ano ho sinasabi ni Madam Tikya? Sa simula pa lang ng impeachment trial ay nakakatawa na. Nagkaroon ho sila ng bigla ho sila nag-elect. Nagkaroon ho sila ng pagboto. Tungkol ho kung sino magpipreside noong impeachment sapagkat sa kanilang rules, napakinggan ho ninyo mga kababayan ko na dapat ang Senate President ang magpipreside ng impeachment trial. Pero bigla ho pinutol, hindi ho binigyan ng pagkakataon para ho mag-rebat. Ika nga itong si Senador Alan Peter Cayetano para ipaliwanag ho yung batas, yung rules na ang dapat talagaan niya ay ang Senate President. Ngunit bigla na lamang pumasok itong si Senador Ping Lacson na naamyendahan na ang rules na hindi pa ho napagbubutuhan. Kaya nga ho, gumawa kagad sila ng pagboto at nagsipagtaasan ng kamay. Kaya yung 12 ho, yung 12 muna
pinabilang kagad. At wala na hong nagawa yung minority, kundi sumunod na lamang, ika nga bumuton, nagtaas na rin sila ng kanilang kamay. Inaamyendahan na raw yung rules of impeachment. Kaya ibig sabihin napatanga yung minority. Ang sabi dito ni itong si Madam Tikya, sa boto na 12-8, pinili si Senador Chis Escudero as presiding officer ng impeachment court. Iba sa saligang batas at sa Constitutional Commission ayon dito. Ngayon lamang nangyari ito sa nadalawang senador ang nakaupo sa harapan ng impeachment court at yung isa tagalista. Ay hindi lang siguro ang inilista dito kung sino yung mga maiingay at sino yung mga tahimik. Siguro ang inililista sapagat ang sabi naman kasi nitong si Senate President Sherwin Gatchalian ay yung kanyang pagkakasabi, pinakikita nito ang ating determinasyon na bigyan ng buong pansin. Yun kaya binibigyan niya ng buong pansin, inililistin niya na Ano ba yung mga inililista? Hindi kasi nakuha na ng camera kung sino yung mga maiingay o kaya naman ay yung mga bobo o kaya naman yung basta yung mga bendalo o sino bang makakampi dito ng bendalo? Yung majority o yung minority? Meron mga abogado dyan sa majority. Ang abogado dyan ay si Senador Kiko Pangilinan at si Chis Escudero. Pero itong si Senador Chis Escudero, mga kaibigan ko, tumahimik ito. Bakit tumahimik si Senador Chis Escudero? Nasa kanya na yung plato, hawak-hawak niya yun Hawak na niya ang bit. Bakit pa siya iimik? Ako ng presiding officer dito. Ako lang mas makapangyarihan dito. Bakit pa ako iimik? Hayaan mo kayo magngangal diyan. Sige. Ito ang sabi naman nitong si Senador Kiko Pangilinan. Abogado din ito Abogado din yan si Senador Kiko. Walang nakasaad sa konstitusyon. Kung sino ang dapat na mag-preside ng impeachment court dito sa impeachment court. Kaya ang sabi ang pagkakasabi pa ay tungkol sa public accountability. Wala particular na provision tungkol sa public accountability of impeachment na nagsasabing ang Senate President lamang ang dapat na mamuno sa paglilitis kapag ang Vice President o iba pang impeachable officials wala daw sa konstitusyon. Pero itong sabi naman niya, sabi nitong si Madam Tikya, iba ang saligang batas at sa Constitutional Commission. Ang sinusunod dito sa saligang batas, ang sabi naman nung isa wala daw ano itong pinagsasabi ng mga ito? Yun nga daw sa unang pagkakataon dalawa yung nakaupo diyan sa harapan ng impeachment court. Yung isa tagalista. Hindi natin sinasabi yung iba sino ba yung tahimik lang diyan ang nililista. Sa umpisa pa lang nga daw yung mali na tawa nga tinatawanan na nga kayo ng taong bayan dito. Ang sabi ditong si Senador Padilla, meron siyang sinabi, dapat talaga siya humingi daw ng tulong. Kung bakit daw, bakit daw pinagpipilitan na itong si Senate President Gatchalian ang mag-preside. Kaya itong si Senador Padilla nagsabi, humingi na ako ng tulong. Kanino? Sa Google.
para maintindihan ko bakit ipinipilit natin ang ating presiding officer ay si Chis Escudero at hindi ho itong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Humingi daw siya ng tulong sa Google. Eto ho, balikan ho natin dito ang pagkakasabi ho nitong pagkakasabi nitong si Senador Tito Soto, expressio oreo exclusio arterios. Ang hirap namang intindihin ito. Mga Latin to ang ginagamit tong mga Latino na ito, ginagawa sa mga anting-anting ito, baka anting-anting nga ito. Ito ang pagkakasabi ho nitong si Senador Soto sapagkat ang pauna nang sinabi nitong si Madam Tikia, sa umpisa pa lang mali na Ang sabi ho, napakinggan ho ninyong sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Nalabag nga raw ho mali nga ho Ito kasi namin, ano naman daw kung mali? Bakit, ano ba ho ang katwiran ho dito? Ano ho? Ang sabi ni Senador Tito Soto, sometimes rules are not sacrosanct. Ang hirap naman kasi ito, mag-i-English pa kasi. Alam mo naman tayo kaya humingi talaga tuloy ako ng ayuda. Humingi ako ng tulong kay Google. Ano ho ba yung sacrosanct? Nagkukross ba ho yun? Hindi ho Ang sabi ho ditong ito hong sacrosanct, ito ho ang sinasabi, ang kahulugan ay ang mga batas ay dapat sundin ng mahigpit at walang pasubali ang salitang sacrosanct. Mahigpit, walang pasubali ang pagpapatupad. Pag sinabi mong sacrosanct, ito daw ay madalas na isinasalin bilang kabanal-banalan o hindi pwedeng galawin. Dapat you should not resort too much technicalities. Kaya daw, wag na daw kayong gumawa pa ng mga mabibigat na mga termino kasi hindi ho naiintindihan. Dapat you should not resort too much technicalities. Wag kang masyadong mag-focus sa masalimuot na detalye na mainam. Na mainam na intindihin ang totoong layunin kaysa istriktong patakaran o kaya mabibigat na termino. Ibig sabihin Senador Soto, mga kababayan ko, shortcut na natin. Shortcut na natin. Ang sacrosanct na sinasabi mo. Hindi nga naiintindihan ng sambayan ng Pilipino yung mga lalo nang hindi nakapagtapos ng kolehiyo at saka'y nahihirapan. Alam mo naman mga estudyante ngayon mahina na nga sa reading comprehension, sa understanding comprehension, may sacrosanct ka pa riyan. Pagkatapos nung humingi tayo ng tulong kay Google kagaya ng ginawa ni Senador Robin Padilla. Hindi daw pwede mahigpit. Na dapat na sundin at wala hong pasubali ang batas. Ang gusto daw nitong si Senador Soto jumper na natin yan. Huwag na nating pahirapang umintindi yung mga kababayan natin sa mga sacrosanct na yan. Ang atin nang intindi, paano natin yan maintindihan? Na hindi na tayo mahirapan. Mag-focus na tayo sa shortcut. Kaya nga bendalo ilan na kayong grupo dyan? Dyan ang presidente ninyo. Yung naghikayat sa inyo, yung promotor dyan, walang iba kundi si Senador Erwin Tulfo. Na-recruit niya si Ombudsman Boyeng Rimulya. Eto na ngayon si Senador Soto.
Kaya ho yung mga senador ho ng mga abogado, kapag ka hindi ho pabor sa kanila, tahimik. Kapag ka hindi ho pabor sa kanilang gusto, wala ho sa konstitusyon yan. Pero ho yung talagang nakakaintindi ng salitang sakrosanto, itong magkapatid na Cayetano, si Senador Alan Peter Cayetano at itong si Senador Pia Cayetano, maging itong si Senador Ruben Padilla, aba, ay doon ho sila sa tama Yan ho. Yan ho ang mga nagmamalasakit sa taong bayan, pinaiintindi ang tama at mali. Hindi ho nag-i-educate, hindi ho nagbibigay ng maling interpretasyon sa batas. Sapagkat yung mga ito ay walang batasan. O mga Bisaya, mga taga Mindanao, taga Cebu, mayong gabi na siguro sa inyo diha tanan, sa mga diha sa Mindanao ba. Naunsa man ni si Dudong, naunsa man ni si Senador Tito Soto. Nabuang naman siguro ni siya kay wa naman ka. Gusto man nila ma-shortcut lagindalan ba? About totoo, mga totoo sa Iloilo, ano na inihaw? Itong si Gargansira naka Iloilo taga Iloilo ito amugali ini ang customary sang mga senador naton diri ho ay abaw ano na ini ho. Sos Santa Maria, Santa Cruz, Santa Manila, agoy Santa Mesa pa. Napapaano na itong ating mga senador? Anong panahon ho ni ng mga ni Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Jovito Salonga, patalinuhan ho ang mga senador ho noong nung kanilang panahon. Pero ho ngayon pabaluktutan ng batas ngayon. Palusutan na ng mga batas ngayon. Mga siga na ngayon ang mga senador. Nakakasabit kaya. Nakakasabit kayo mga senador, pambihirang buhay ito. Sa susunod na eleksyon mga kababayan ko ho. Maghalal na tayo ng mga senador na hindi ganitong klase. Pambihira. Nabudol ho tayo. Unit team po sa tinamaan ng magaling. Ang ganda-ganda. Ang akala natin talagang merong unity pagkatapos ng eleksyon. Nung magsipagpanalo na kanya-kanya na tayo. Wala nang ginawa. Magnakaw dito, nakaw doon. Mag-insert na tayo dyan ho sa DPWS. Laki ng tubo natin dyan. Pagka meron tayong 25%, pusa, kikitain natin dyan milyones, mga kababayan ko. Kaya itong mga congressman ay yumaman ng mga tinamaan. Pagkatapos mga prosecutor pa sa impeachment, saan ka nakakita? Prosecutor ng impeachment trial, mga dimaleta ho, may mga mga korap na mga opisyal. Dito sa Senado, yung mga senator judges, may mga kaso. Ano ba nangyayari? Ano ho sinabi ho nitong si dating Defense Chief Norberto Gonzales? Wala ho mangyayari ho dito. Wala talaga. Sapagkat yung lahat ng ito naka-orchestrated na lahat kumbaga planado ho itong mga ito Ang number one ho na pinanginginigan nila. Nanginginig na sila sa takot kapag dumating yung 2028 national election at hindi ho ninyo naiban sa politika itong si Vice President Sara Duterte. Nako, katakot-takot na asunto ang inyong aabutin. Sapagkat nanawagan na ho sa inyo, maraming beses na nanawagan yung accountability. Accountability, justice, and peace. Wala hong nakinig sa inyo, patuloy ho kayo sa inyong ginagawa na pagbaluktot ng batas magmula sa ehekutibo
ang armas ho nito ay napakatitindi. Andyan ho, tagagawa ho ng batas, tagapagpatupad ng batas. Ayun ho ang sandata ng administrasyon. Pagkatapos ho yung kanilang langis mali-maleta pa, saan ka ba? Kaya nga ho yung isang broadcaster ho dating kasama ko yun dati. Tumanggap din daw di umano ng 70 million ba? O 75 million. Nung ma-interview ho yung first lady, nag-iba na ang tono, siyempre naman, nga, 75 million na ito, o 70 million na ito, perang umaatikabo na ito, sasamantalahin, sasagpangin ko na ito, hindi bali na magalit sa akin yung taong bayan, magalit na sa akin yung relihiyon na aking kinadiban o ano paman, basta't ako kumita na yun, pakialam magalit na kayo. Ganun ho ang prinsipyo ng maleta ng pera. Kaya ho marami ho naghudas marami na rin ho ngayong Judas Iscariot. Diyan ho sa Senado, ilan ho naghudas ho diyan. Sa bagay, hindi ho katakataka sapagkat nag-research ho tayo Noong unang panahon, mong 1930s pa, meron na ho naghudas Pag hindi ako nagkakamali, hindi lang ho, anim yata yun na ika nga panahon yung sinasabi pa yung 1935 Constitution meron ng mga naghudas ho dyan sa Senado. Mga opisyal din ng gobyerno. Ngayon meron din kaya hindi na ho natin ikapagtataka mga kababayan ko kung bakit totoo nga ho sinasabi na money is the root of evil. Di ba? Kaya ho, hindi baling pagtawanan ho. Hindi baling pagsabihan kayong mga makakapal ang mukha. Ika nga basta tuwata, maalala ho ba ninyo? Doon yung senaryo ho doon sa bansang Canada nung dumalaw ho yung presidente ho doon, nung pumunta doon, nagbisita doon. Nung sinisigaw, Mr. President, balik mo lang yung pera ng flood control, ano ang sinagot? Tawa lang. Tinawanan lang kayo. Nagalit ho si Auntie Claire. Ang gandang-gandang babae pa naman din Kaya lang naungusan na siya ni Eden Santos. Sa ganda. Nagalit ano ho ang implikasyon sa magandang ito ho ba ay magandang pamamahala ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas? Yan ho ba ay sinyalis na? Marami pa ho akong dito yung sinasabi nga ho nitong si meron pa nga ho ditong sinasabi itong si dating COA Commissioner at Comelec Officer din, si Attorney Rowena Guanzon. May patama ho dito kay Senador SP Sherwin Gatchalian Ano hong sabi sa iyo ni ano ang sabi ho ni Attorney Guanzon, Rowena Guanzon sa iyo SP Sherwin Gatchalian? Nag-Senate President ka pa. O nga naman, bakit ka nga ba nag-Senate President pagkatapos di mo pala kaya na mag-preside ng impeachment trial? Tapos kakausapin mo yung mga kasamahan mo, halimuna kayo dito mga comrades, halimuna kayo dito baka hindi ko kayanin mag-preside ng impeachment trial. Tulungan niyo muna ako, mag-elect nga tayo. Re-recommenda ko nga sa inyo itong si Senador Chis Escudero, ay abogado ito may rules ho tayo. Meron hong rules na sinusunod yung Senado. Sabi anong sabi? Anong rules? Ay sinasabi ko, liwanag na sinasabi ho nitong itong si Senador Soto ano hong sabi ho niya may mga pagkakataon na mas mahalaga ang publiko. Itong sinasabi ng publiko ay you should not resort to much technicalities. Ano hong ibig sabihin? Huwag na ho kayong gumawa ng yung nakalilito.
Yun ho bang sinasabi na wag na ho kayong masyadong mag-focus sa masalimuot na mga detalye na mas mainam na hindi ho natin naiintindihan ang totoong layunin. Kaya ito hong napaka-istriktong layunin ng mga rules na ito, lalo na itong sinasabing sacrosanct na hindi po pwedeng baloktutin, no? Hindi ho po pwede hong binabaliwala ho itong batas. Pwede na raw ho sometimes rules are not dapat daw ho sometimes we bend the law. Dito magagaling itong mga senador natin. Ilan lang ho bang mga senador ho natin ang nagtataguyod ng ikangay tunay na layunin bilang isang lingkod bayan? Ito nga si Supremo, tahimik lang ito eh. Kailan ba nagtaas ng kamay si Supremo? Kapag tinatanong si Supremo, saka lang siya sumasagot eh. Dating gawin na yan eh. Nung nakaraan pa yan, alam ko na yan eh. Ano pang sasabihin ko? Makakagulo lang, baka mamaya mabas pa ako rito eh. Matalino itong si Supremo. Si Lito Lapid sinasabi ko, Supremo, baka naman. Pagsabihan mo yung mga kasamahan mo, huwag na kayo masyado padaldal. Mga maritis kayo eh. SMMP, samahan ng mga marites Marisol ng Pilipinas. Kaya nga ho itong si libreng-libre itong si libreng-libre sa batikos itong si Senador Lito Lapid eh. Bagaman itong umiingay din naman itong si Senador Robin Padilla, meron ho siyang batayan eh. Hindi ho siya nag-iingay na wala hong batayan. Hinahawakan niya yung rules ng Senate. Sabi niya, meron tayong batas meron ho tayong rules. Bakit hindi nating susundin? Anong gagawin natin dito? Itapon na natin to sa basurahan? Sunugin na natin tong mga rules na ito. Wala naman palang pakinabin. Hindi naman pala natin ito iginagalang. Binabaluktot lamang pala natin ito. Bakit pa natin ito pinag-aabalahan ng pansit itong mga rules na ito? Hindi nga ho ito pumapayag si Senador Pia Cayetano eh. Ayaw din pumayag itong si Senador Alan Peter Cayetano ng mga abogado sapagkat alam din ho nila yung batas. Ano ho sinasabi? Meron ho akong hinahanap dito na isa ho sa ito hong sabi ho ng ditong si Senador Alan Peter Cayetano. Pasok na Senador Alan. Pamukha mo sa mga kasama mong mga senador pamukha mo. Ito babasahin ko lang Senador Alan ito sabi mo. Hindi na kailangan pumili ng ang Senado kung sino ang uupo bilang presiding officer dahil siya ang kasalukuyang Senate President salig sa idinidikta ng konstitusyon. Maliwanag ko. Mga kasamahan mo, yung si Senador Ping Lacson, Senador Chis Escudero, Senate President, dalawa na siya. Mig Subiri. Sino pa ba? Si babanggitin ko pa ba kayo? Hindi, wag na. Mga sikat na kayo eh. Ang sabi ho ang liwanag ho, kung ano ho yung idinidikta ng konstitusyon, yun ho ang dapat ho ninyo paano na ito? Nagre-reklamo din kasi itong si Kiko si Senador Kiko. Abogado wala daw nakasaad sa konstitusyon. Konsultahin mo kaya si
si Senador si Robin Hood Padilla. Humingi ka rin ng tulong sa Google. Baka naman kayo nag-iisa ka lang naman na abogado na sinasabi mong wala sa konstitusyon. Karamihan ng mga abogado, maging mga political strategists na sa konstitusyon, ikaw lang nagsasabing wala. Yun nga ang sinasabi, kayang-kayang baluktutin ang batas, masunod lang ang sariling kagustuhan. Hindi ho ba? Eto ho. Nung nagdidebate nga ho nag-o-object nga itong si Senador Cayetano. Nag-o-object ho doon sa pagbubuto ho. Nagkaagad na nagbutuhan naamyendahan na raw nga yung rules. Ang sabi nga hindi ho binigyan ng pagkakataon magpaliwanag itong si Senador Alan Peter Cayetano para ho sabihin niya yung panig niya kung ano ho yung nakalagay sa konstitusyon, sa rules tungkol ho sa kung sino ho talaga ang magpipreside bilang presiding officer sa impeachment trial proceedings. Hindi ho pinagbigyan nasuplak agad Ganyan ganyan ho kabigat. Ang kapag ikaw ho ang nasa kapangyarihan, eto ho ang ayon nga dito, kasi sinabi na ho, ulitin ko lang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano sa umpisa pa lang nilalabag na ang rules. Paano pa tayo ho maniniwala sa decision ho ng impeachment court? Nasabi ko na ho, yung mga prosecutor mga alam nyo na kung anong klaseng mga prosecutor yung mga ito. Mangingisda rin ho ito Ano sinasabi? Pambihira ka doon, Robert. Sinasabing mangingisda. Nangingisda ho sila namimingwit ng mga ebidensya. Ay, nako. Eto ho eto, tuloy ho natin. Ang sabi ho, sundin ho natin yung konstitusyon. Ano ba naman? Ang kukulit Sundin natin yung batas. Baka naman may sundin natin yung batas na butas. Mga senador, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Gumagawa ko ng batas pagkatapos kayo din naman kayo lumalabag. Ito. Sinusulya pa. Pambihira naman. Eto, si Senador Pia Cayetano. Ang sabi ho kasi ni Senador Pia Cayetano, ang pundasyon ng impeachment trial ay nakasaad daw ho, hindi ho daw. Talagang nakasaad. Nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ulit-ulitin natin to. Baka may amnesia itong mga senador natin sino bang mga dito, mga senior na? Dami mga bata pa Yung Senate President ay dapat ang mag-preside. Yun daw nasa konstitusyon pagkatapos sasabihin ni Kiko, wala. Anong sa konstitusyon? Wala. Wala daw sa konstitusyon yan. Yung sabi ho ni Kiko walang nakasaad sa konstitusyon, partikular sa mga provision tungkol sa public accountability of impeachment na nagsasabing ang Senate President ang dapat mamuno sa paglilitis. Yun ho. Magkakontra, hindi ho ba? Wala daw. Ito nga pa na ito sinasabi nitong magkapatid na ito. At maging yung isang
nagsasabi, hindi lang si Attorney Guanzon at itong si Madam Malutikya, magkapatid na kay Tano, at iba pang mga abogado, hindi ko na babanggitin dyan sa social media na nagpahayag. Ikaw lang naman siguro, Senador Kiko Pangilinan, ang merong sariling konstitusyon kung bakit hindi daw nakasulat doon. Na wala daw sabi mo wala nakasaad doon sa konstitusyon na hindi pwedeng pumili ng mag-preside at tanging ang Senate President lang. Ang sabi nga ang pundasyon ng impeachment trial na nakasaad sa konstitusyon ay ang Senate President na dapat ang mag-preside. Kaya nga itong believe din ako kay Senador Robin. Na inaaglahi ho ninyo itong si Robin na akala ho ninyo hindi marunong mag-isip ito. Sa totoo lang, matalino din itong si Robin Padilla. Wala hong sablay ito. Kapag kasi nagsasalita ho Meron ka bang nasablay na sinabi, Senador Robin? Magsabi ka lang ho. Kasi hindi ko nabasa wala ho akong nabasa o kaya ay napanood sa TV o kaya sa social media o kaya ay nagbulong sa akin na mga kasama ko ho dito, marami akong kaibigang Muslim. Meron din ho akong kamag-anak na Muslim. Wala ho nagsabi sa akin na may sablay ho itong si Senador Robin Padilla sapagkat batay dito sa aking pag-a-analyze kaya hindi ho siya sumasablay. Humingi nga ho ito ng tulong Pero yung iba siguro hindi naman humingi ng tulong. Sarili nila hong interpretasyon ng kanilang sinasabi. Kaya mas believe ako dito kay Senador. Palakpakan nga natin itong si Senador Robin. Isa pa, si Senador, yung dalawang showbiz boys na senador, si Senador Lito Lapid, palakpak. Siyempre, yung mga nagtataguyod ng tanang tama na pagpapatubod ng saligang batas. At sa mga bendalo, ito sa inyo. Ito. Sa mga bendalo. Ito Ito ang sa inyo sa mga bendalo ito. Yan. Ito pa pinagtatawanan kayo ng mga estudyante ng Pisay ito raw sa inyo. Ulitin pa. Marami sila. Hindi sila malilitol, meron chip PNP pa diyan. Kaya kailangan damihan nyo, yun. Pati ba naman yung mga squatter ho diyan sa Barangay San Roque tumatawa, no? Sa pinaggagawa ho ninyo mga kaibigan ko. Kaya ho kami ho dito binabasa bumabase lang kami sa inyong mga sinasabi. Dahil sapagkat baka mamaya etong meron pa ho dito akong baka ho makalimutan ko na ipaalam din sa taong bayan yung sinabi ho nating SP nung Senate President na dapat siya ho ang presiding officer. Kaya lang ho, ipinasa niya kay Senador Chis Escudero. Ano ho ang sabi ho niya? Siya mismo. Siya mismo. Sino? Si Senador SP Sherwin Gatchalian ang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na italaga si Senador Chis Escudero na mamuno araw-araw sa pagdinig sa impeachment court. Bakit? Baka mamaya hindi mo kabisado kung kailan mo ipupukpok yung gabel. Hindi mo may timing kung paano ipupukpok yung gabel baka maipukpok mo naman doon sa katabi mo. Ang magiging katabi mo dyan. Sino ba na ang hahawak kayo ng gabel? Itong si Senador Chis Escudero o ikaw pa? Kung ikaw ang hahawak ng gabel sapagkat ikaw ang Senate President,
Baka mapukpok mo yan si ano? Mapukpok mo yan. Si Senador Chis Escudero. Magkatabi ho kayo di ba? Ngayon lang daw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na dito ho sa judiciary ho, dalawa ho ang nakaupo sa harapan ng impeachment court mga taga presiding officer, yung isa tagalista, stenographer ka ba? Sino yung inililista mo? Yung mga maiingay o yung tahimik o kaya ay inaantok? Mabuti na lang dyan, wala ho dyan si dating Senador Drilon. Ito ho, ayon ho kay SP Sherwin G. Mananatili siyang may ganap na supervision. Ay okay nga naman pala, supervisor. Ay, supervisor pala naman ang papel mo dyan Senador SP Gatchalian, mananatili siyang may ganap na supervision. Ay, supervisor. Ay, nako. Sa impeachment court at patuloy na tiyakin na lahat ng proseso ay isasagawa ng patas. Nabendalo lang patas ba? Para kumbaga sa pagkain, kumbaga sa pangulam. Ano ito? Kare-kare o kaya dinding o kaya kinabraw o ano pa ba? Halo-halo. Pambihirang buhay ito. Isasagawang patas alinsunod sa konstitusyon. Ano sinasabi mong konstitusyon? Ang sabi nitong dalawang magkapatid na ito ang pundasyon ika nga ng impeachment court nasa konstitusyon. Pagkatapos ang Senate President ang magpipresent, pagkatapos ipapasa mo, bigla kayo magkakaroon ng pag-amyenda sa rules, pero yung sa ligang batas, hindi ho ninyo ma-amyendahan, dadaan ho yan sa plebisito. Kaya ho yung pagbalugtot ng batas ay masusunod lamang kapag gusto ho o sariling kagustuhan ang paiiralin. Ay, the lawmaker is the law bender. Ano pa? Ang ang patuloy daw natitiyakin na ang lahat ng proseso ay isasagawang patas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedures. Itong sinasabing rules of procedure na amyendahan nyo kaagad na walang kaalam-alam yung minority. Rules of procedures on impeachment trials at due process. Meron bang due process? Sa umpisa pa lang daw mali na. At due process ay ano ba ito? Ang isinasagawang impeachment trial versus the Vice President Sara Duterte. Ayun ho, maliwanag ho yun. Maliwanag na maliwanag. Na yung kung papaano ho ninyo baluktutin. Nagkakaroon na ho kayo ng kutsabahan ho dyan sa majority. Ano hong katunayan? Siya mismo ang namungkahi sa kanyang mga kasamahan. Sino hong nagmungkahi? Si SP Sherwin Gatchalian. Na italaga na bilang presiding officer itong si Senador Chis Escudero araw-araw sa pagdinig ng impeachment trial. Hindi ba? Maliwanag. Siguro, hindi ko alam kung hindi maliwanag sa inyo. Baka ang sabi kasi ni Senador Tito,
Ano ho yung pagkakabanggit? Nalaglag eh. Nalaglag ho yung ano, yung sinabi ho nitong si Senador Soto eh. Expresio Oreo ex exclusio alterius. Ay, sino kaya makakaintindi nito? Pusang malaki. Expresio Oreo ex exclusio alterius. Pinaliwanag ni Senador Alan Cayetano. Ayaw ko lang pakialam. Wah! Ay, nako. Baka yung ibang mga senior citizen dito nakakaintindi ng batas, baka atakihin kayo sa puso. Kapag pinatulan ho ninyo ito. Ito hong mga ganito hong pahayag. Baka ho kayo ay atakihin sa puso. Ang sabi ng isa abogado, wala daw sa konstitusyon eh. Ang sabi ho nakararami na sa konstitusyon. Baka naman yung isang abogado may hawak na sariling konstitusyon. Ay, nako. Kaya ho ako ika nga ay nagugulumihanan din. Kaya nga ako napagaya dito kay napagaya ako dito kay Senador Robin. Idol na kita, Robin. Senador Robin. Gumagamit din ako ng Google eh. Kapag hindi ko naiintindihan, lalo't pagliliwat ho ng English ho sa Tagalog, gumagamit ho ako ng Google. Ginugoogle ko kung anong ibig sabihin. Lalong-lalo na itong sinasabi ni Senador Tito, sacrosanct. Akala ko itong sacrosanct Santa Cruzan hindi pala nung naigoogle ko pala itong sacrosanct. Napakaliwanag po ang sinasabi ho dito na ang mga batas ay dapat na sundin at mahigpit na sundin at walang pasubali na ang salitang sacrosanct ito daw ay madalas na ginagamit isinasalin bilang kabanal-banalan o hindi pwedeng galawin. Ginalaw na nga ni susunod. Meron pa hong mga darating pang mga itutuloy pa ho yung yung impeachment trial tantanan na muna natin babatiin ko na rin yung itong aming program director si boss Jeff Balahonda. Dito ka lang pala sa Quezon City Eto banabati ko din yung kaibigan ko dito sa Anaheim sa California si Madam Josephine Macapagal. At siyempre yung aming barangay chairman sa Danau, Kahijukan, Romblon, itong si barangay chairman Greg Villanueva. Itong mga kagawad niya na si Lydia Marasigan. Itong si Henry Ragot. Itong si Henry Regala. Itong si Henry ano ba naman to? Mali-mali ka naman, babasahin lang Henry Regala, Roger Ragot at Raymond Galindo. Kasama ho itong si Jetty Ibabaw, wala ho ito ilalim, ibabaw ho ito talaga. Si Arnel Rotone, yung kanilang secretary ho dyan sa aming barangay ho. Si Evelyn Formanes, yung treasurer ho namin si Neresa Maron at yung bookkeeper naman Vanessa Mesa. Sa mga kamag-anak ko ho dyan ho sa abroad, Pian Amer dyan ho sa Canada ho. Si Tukayong Robert Ramones Ramiro dyan ho naman yan sa Las Vegas. Si Kuyang Reynaldo Ramiro ho dyan ho naman sa Hawaii ho yan. Sa Marianas Island dyan naman ho yan yung pinsang kong si Noemi Ramiro. Yung kanyang kapatid na si Kuyang Ised, retired na police teniente ng PNP.
Si Kuyang Normario Ramiro yung taga CHPG ho yan, dyan ho sa Laguna. Si Kuyang Nelson, dati ho yung empleyado din ng gobyerno sa Napocor. Si Kuyang Nelson Ramiro. Si Kuyang Loreto naman, dyan ho naman yan sa Itchage, sa Isabela. At marami ho sila dyan sina Grace Ramiro, dyan ho sa Junction. Yung mga ninuno ho namin dyan sa Isabela, galing ho yan sa Ilocos Norte. Sa Bacaraho, dyan ho sa Burgos, Ilocos Norte at Bacara, dyan ho. Yung ninuno ho namin, kapatid ho ng tatay ko, galing ho diyan, si Hermogenes Ramiro ho. Dyan ho, galing ho yan, dyan sa Bacara. And dumami na ho sila dyan sa Bacara, maging dyan sa Burgos. Yung iba ho, andyan na ho sa Isabela, nag-migrate na ho yung mga pinsan ho namin dyan sa Isabela. Marami na ho sila diyan, At yung mga batchmate ko ho, sina Engineer Jimmy Apostol, sina Esperidion Ligayada, sina Danilo Lagahit, si Alfredo Gutierrez, ito si Rods Gutierrez ano ito dyan ho sa Kongreso, involved din daw ito sa contractor prosecutor, kino-question ho ito di ko lang alam kung kaninong ito, itong si Rods Gutierrez, kung kaano-ano ito ng lula ko, Gutierrez ang lula ko Petronela Gutierrez. Si Atanasio Briones, yung kanyang misis si Bing. Si Suderle Permalino, si Miriam Barbosa, si Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hamis, si Vilma Cabantog, Nancy Roma, si Evelyn Lantong ho. Ito pang kasama ho namin si Marilo Octaviano, Luz Mainit, yung aming pinakakuyat dati, si Paterno at Zenaida Moran Gahonera, Siyempre sa aming advisor, nakahapon ho nagdaos ho ng kaarawan itong aming advisor na si Ma'am Ibon Docosin Catli, si Ma'am Rose Kalikaran, Hel Magbanwa, Autida at Sir Permalino. Diyan ho sa Sibuyan Romblon. Yun aming hong gobernador si Ma'am Governor Trina Permalo Pabic at yung aming Lone District Representative Leandro Budoy Madrona, at sa aming mayor naman dyan sa Kahijukan, Sibuyan Romblon, si Mayor Marvin Grig Ramos. Dyan ho sa San Fernando, si Nanding Marin. Sa Magdiwang, dyan ho si Noel Joseph Machon. Dingrabo, si Evelyn Nietes, Presi Pangilinan, Bayani, Alfred Bayani ho. Yung aming anchorman ho dito sa KBS RMM News, si Arnold Namuco, aming news director, Win Lawson, at siyempre yung aming publisher ng Diario Casado at CEO ng KBS RMN News Diario na TV pa, Alan Bordios, si Ronnie Roca Ramilo, Kamatsyag. Kumusta ka na dyan? Kumusta na yung dyan sa pagmimina? Dyan sa San Fernando, pakibalitaan mo kami kung ano na lang nangyayari, kung tuloy-tuloy pa ba. Yung ugong ng mga balita dyan yung mga anti-mining at pro-mining dyan sa munisipyo, dyan sa bayan ng ng San Fernando, Sibuyan, Romblon. Maraming salamat ho sa mga kababayan kong Palawenyo, maging sa mga kababayan natin sa buong universe. At tayo ho ay bukas na muli magkakasama ang tabayanan, ang isyong panlipunan. Balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Ang mga nakasama ho natin, yung mga magigiting na mga technician sina Tech Leo, sina Tech Aaron, at syempre sa aming news director, Ma'am Rose Dingding, ang aming station manager Ronnie Dave Abili,
ang Program Director Jeff Balahonda at siyempre ang aming General Manager ng Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan, Ma'am Naomi Cascara, ang inyong nakasama, Don Robert Ramiro. Gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw